Number 3 na dahilan kung bakit kailangan mong mag-set ng goal ay goals focus your energy. Maibibigay mo ang lahat ng lakas mo sa isang mithiin. Kapag may goal ka, ay may iwasan mong magsayang ng oras, pera at lakas. Magkakaroon ka ng epektibong buhay. Si Pablo ay may isang bagay na ginagawa. Narito ang focus niya at enerhiya. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nakafocus siya sa iisang layunin na magawa ang pinapagawa ng Diyos sa kanya. Para sa kanya ay walang pwedeng pumigil sa kanyang iisang bagay. Gagawin niya ito ng buong lakas at puso. Kaya naman si Pablo ang pinakamatagumpay sa mga apostol. Marami siyang natanim na iglesia, marami nakakilala sa Panginoong Hesus dahil sa ministeryo niya sa mga hentil at siya din ang author ng halos kalahating books ng New Testament. Grabe, kapag ganito ka ka-focus ay walang makakapigil sa'yo dahil walang masasayang na oras mo dahil gagamitin mo ito para makarating sa iyong goal. Hindi mo iisipin kailangan gawin mo lahat ng trabaho, business opportunity at ministry na dumarating kung hindi matututo kang tumanggi. Kung ito ay makakapagpabagal o magpapaiba ng direksyon mo patungo sa iyong purpose. Alam ng Diyos ang limitasyon mo, kaya't huwag kang makonsensya. Hindi niya ina-expect sa'yo na gawin mo ang lahat kung hindi alamin mo ang mas importante sa Diyos at dito mo iset ang goal at ituon mo ang buo mong lakas dito. Ang susi ay gawin mo ang mga bagay na may eternal value ayon sa kakayahang binigay niya sa iyo. Basahin mo itong payo sa atin ni Pablo na dapat nating gayahin. Alam niyo, ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Kaibigan, ang pagtupad sa iyong goal ay may gantimpalang nakalaan dito sa lupa at gayon din sa langit. Kaya't marapat mong pagbutihin at ibigay ang iyong buong puso at lakas gaya ng isang atleta. Walang atletang sasali sa paligsahan tapos sasabihin niya, gusto ko last place ako, ayoko manalo. No, talagang ipaglalaban niya ng patayan yan. Manalo lamang siya sa competition. Ganon din sa atin. Kung nag-decide ka na sumunod sa Panginoong Hesus, ay inaasahan niya sa iyo na ipaglalaban mo na matupad ang layunin niya sa buhay mo. Kaya ang payo ni Pablo ay hindi ka lang tatakbo kung hindi tatakbo ng mahusay. Pagbubutihin mo ito upang balang araw ay makamtan mo ang gantimpala. Pero, paano natin pagbubutihin ang pagsunod sa Panginoong Hesus? Tuloy natin sa susunod na verse. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Ang sinasabi ni Pablo, kung ang mga atleta ay sobrang disiplinado sa pagsasanay at pagpapalakas, halos araw-araw ay hindi inaalintana ang sakit ng katawan, puyat at magpipigil sa pagkain ng junk food upang manalo kahit na ang premyo lamang ay medal na nasisira at naluluma. Kung ang mga atletang ito ay nagpapakamatay sa nasisira at nalulumang medal, ay bakit tayo ang binibigay lang nating pagsunod ay 50-50, gayong ang gantimpala sa atin ay panghabang panahon at hindi nasisira. Kaibigan, inaasahan ng Diyos na mas matindi ang disiplina at focus ang gagawin nating pagsunod at pagtupad sa maka-Diyos na goal para sa ating buhay. Hindi tayo susuntok sa hangin na walang direksyon o hindi nakikita natin ang ating goal ng malinaw at doon tayo pupunta kahit na ang kapalit nito ay pagtanggi sa kalayawan, pagtanggi sa temptation ng material na bagay, pagtanggi sa katamaran, at pagtanggi sa pride. Sa halip ay ilalagay mo ang iyong pera, panahon, at abilidad sa isang focused na goal. Alam mo ba na mas madali kang mapagod kapag wala kang focus sa iyong goal? May isang tao nagkwento, sabi niya, nag-decide siya na magdilig ng halaman. Kaya lang, nung bubuksan niya na ang hose sa garahe, ay nakita niya na ang kotse niya ay marumi. Kaya nag-decide siya na linisin muna ang kotse. Kaya lang, nung papunta na siya sa kotse, ay napansin niya yung isang sulat sa table niya sa labas. Nag-decide siya na basahin muna ang sulat bago linisin ng kotse. Nilagay niya muna yung susi ng kotse sa table, tapos tinapon na lang ang sulat sa basurahan sa ilalim ng table. Nung pagtapon niya ng sulat sa basurahan, ay napansin niya na puno na pala ito. Kaya nag-decide siya na ibalik muna ang sulat sa ibabaw ng lamesa at itapon muna ang basurahan sa labas ng bahay. Kaya lang naisip niya na since malapit na rin lang yung mailbox sa trash can sa labas, ay nag-decide siya na mag-issue muna ng cheque sa kanyang bayarin. So bumalik siya sa table para
para kunin ang kanyang check booklet. Napansin niya na nag-iisa na lang pala ang cheque na natira sa booklet at kailangan niyang pumasok sa bahay upang kunin sa office table niya ang extra booklet niya. Nung kukunin niya na ang booklet ay napansin naman niya ang soft drink na iniinom niya kanina. Naisip niyang itabi muna ang soft drink kasi baka matabig. Kaya lang nakita niya na hindi na ito malamig kaya nagdesisyon siyang ilagay ito sa ref. Habang papunta siya sa kitchen ay nakita niya ang kanyang halaman doon sa counter. At naisip niya na kailangan na din itong diligan. Kaya nilagay na muna niya ang soft drink sa counter. Dito naman din niya nakita ang kanyang salamin na kanina niya pa pala hinahanap ang napagpasyahan na ibalik sa office table niya pagkatapos niyang diligan ng kanyang halaman. Kaya ibinalik niya muna yung salamin sa counter at naglagay ng tubig sa isang container. Kaya lang nakita niya yung remote ng TV na iwan din pala sa kitchen table. Narealize siya na pag nanood sila ng TV mamayang gabi ay kung saan sana naman nila hahanapin ito. Kaya nag-decide siya na ibalik ito sa living room pagtapos ng kanyang pagdidilig. Noong nagdidilig na siya ay may tumapon sa lapag na tubig. Kaya ibinalik na niya muna yung remote ulit sa table at nagdesisyon na kumuha ng basahan para punasan ng tumapon. Kaya lang nung naglalakad na siya para kumuha ng basahan ay hindi niya matandaan kung ano ang talagang plano niyang gawin. Kaya pagdating ng hapon ay hindi nahugasan ng kotse, hindi nabayaran ng bills, hindi na palamig ang soft drink sa rep, hindi na diligan ng maayos ang halaman. Isa pa din ng check sa booklet niya. Hindi niya makita ang remote kung nasaan. Hindi makita ang kanyang salamin at hindi na din malaman kung saan niya nilapag ang kanyang susi. Then nung gabi nagtataka siya na wala siyang na-accomplish sa araw na iyon. Nagtataka siya dahil napaka-busy niya at pagod na pagod pero walang nagawa. Kaibigan, ganito ka din ba? Nakalutang sa isip mo ang lahat ng gagawin pero wala ka natatapos. Mapapagod ka talaga pag ang dami mong ginagawa ng sabay-sabay at hindi mo alam kung ano ang iyong priority. Pero kung may goal ka, ay sisiguraduhin mo na gagawin mo lang at tatapusin ang mga bagay na may kinalaman sa goal mo. Halimbawa, kung ang goal mo ay paglilinis ng kotse, ay sisiguraduhin mo na hindi mo gagawin ang ibang task hanggang hindi tapos ang kotse. Kung ang goal mo ay maging makadiyos ang iyong mga anak, ay sisiguraduhin mo na makakapanalangin kayong pamilya araw-araw at makakapag-devotion linggo-linggo. Itatabi mo muna ang panonood ng TV, cellphone, gawaing bahay, barkada at iba pa dahil nakafocus ka na magawa ito agad. Sisiguraduhin mo na walang makakapigil sa iyo pag Sunday para makapag-worship. Sisiguraduhin mo na makita ng anak mo na ang pinaka-importanting bagay pag Sunday ay sumamba sa Diyos dahil para sa iyo ito ay non-negotiable para sa iyong goal. Kaibigan, simulan mong balangkasin ang iyong goal para magkaroon ka ng focus at magtatagumpay ka na maabot ang minimithi mo. May nagsabi, I can teach anybody how to get what they want out of life. The problem is that I can't find anybody who can tell me what they want. Kaibigan, alam mo ba ang goal ng Diyos sa iyong personal na buhay at sa iyong pamilya? Kung alam mo ito at dito ka nakafocus ay sigurado magtatagumpay ka. May nagsabi, the man with average mentality but with control, a definite goal and a clear conception of how it can be gained. And above all, with the power of application and labor, wins in the end.